Pero ano po yung tingin ninyo dito sa inilatag na grounds ni na Attorney Kaufman para mabigyan ng interim release itong si FPRRD? Kasama na dyan yung hindi daw siya flight risk, 80 years old na daw siya for humanitarian reasons, and magpa-participate daw siya sigurado doon sa proceedings. Ano pong tingin ninyo dito? Ito ay standardized claims. Actually, unahin ko yung flight risk, will not continue or will not commit crimes, etc. I will not hold office. May ganun siya eh. Inaaral pa namin yung phrase na ngayon, will not hold office or perform any public, will not talk to media. Kasi ibig sabihin ba nun, okay lang sa kanya na hindi mag-serve as Davao Mayor. Itong mga rason na ito ay kind of, hindi naman pro forma, no? Pero ito yung mga dahilan noon para pigilan ang or hindi i-grant ang interim release ng mga suspect noon. Kaya kumbaga hinit na niya, unahan ko na kayo yung actual grounds kumbaga ng bakit siya nangihingi na makalaya ay largely redacted. Ang sabi niya ay because he's old, comma, blank, 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 and blank. Naku, kaya sabi namin, hindi na natin alam yung iba. Pero kung sasabihin niya, iunahan na rin namin, kung ang sasabihin niya ay medical reasons, at isa doon, ang naalala ko lang na lagi nilang sinasabi ay diabetic siya, di ba? Diabetic si Duterte, di umano. Di ba yun nga yung sinasabi na kailangan may doktor. These are, if ever, the known medical conditions of Duterte, we think, could very well be managed inside the facility. Yung ICC detention facility is well equipped to assist him dun sa, lalo na, to assist anybody actually, on common or foreseeable na mga diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crimes, ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? So, pro forma yan eh kasi nga uunahan na niya ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards na sinabi ng ICC. And it's all just words. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At marami ngang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako and so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya for someone who has a sketchy track record as to his promises and his words, we cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluwensya ang dating Pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk? Kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Ang anak niya ay vice president at kahit sabihin na nating impeached vice president, still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Hindi pa siya nakukonsider na convicted or pinapaalis doon sa kapangyarihan. Mayor siya mismo ng Davao. Inelect ng kanyang mga kabayan doon sa Davao City. And he enjoys, to an extent, great political support. And it's not only him and his family. Parang 5 ba o 6 sa kanila uupo sa susunod na term sa June 30. Ito pa, may yung mga kakampi pa niya, marami pa rin yan. Senators who are openly supporting him and ito yung curious, might probably be involved in the investigation or case in the ICC have been elected as number 1 and number 2. Kaya parang saan banda hindi powerful itong taong ito. Dadagdagan pa namin ng layer ng, di ba, kapangyarihan at kayamanan. Hindi ko masasabi din na mahirap sila at sa maraming paratang na milyon-milyon, daang libo
daang milyon ang tinatanggap, di umano kabahagi din nung lagay ba ng mga drug lord at dun sa drug trade and drug smuggling na natanggap ng Duterte family, naku, hindi namin masasabing powerless ang pamilyang ito.